Yung nire-recruit ko na vice president, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Bilang vice president. Pero ang kakaiba po dito sa nire-recruit ni BP Sara, nagbigay po siya ng clue. Siya yung hahabol, no? Sa mga gumawa ng yung dapat managot. Para siya focus lang siya sa governance. Tapos si BP Sara, yung vice president niya, yun po yung tututok para habulin. Siguro meron na kayong mga ideya, no? Meron kayong mga ideya kung sino. Ako kasi ang tingin ko lang dito, kung tututukan niya po yung paghabol, hindi po pwede rito yung, kumbaga, una, maalam sa batas tong tao na to. Kaya, tinitiyak ko sa inyo na abogado to, no? Yung kanyang pinipili, nililigawan. Ikalawa, kung nare-recruit niya ito, malamang hindi po ito kabilang sa mga yung partido ng tatay niya o ano. Kasi alam natin lahat na halos PDP laban na yung yung partido ng tatay niya, di ba? Kinilala niya yan noong 2025 nung in-endorse niya lahat nung Duterte. Nagdagdag lang siya ng 2. So ako, ang tingin ko rito, labas sa PDP. Pero, syempre, solid naman na Duterte. Di ba? Yan yung pagkakaintindi ko eh. Okay. Kaya ako, as good as your hula, yung hula ko is as good as your hula. Kaya, at eto, isa rin to sa paborito. Paborito niya to paborito po to ng mga maka-Duterte, no? So, out na po rito. Sino po yung mga out na rito sa tingin ko? So, sa tingin ko, yung mga non-lawyers, out na po rito sa nililigawan ni BP Sara. Tingin ko, isa itong abogado, malinaw, no? Abogado at hindi taga-PDP. So, tagalabas to. Siyempre, hindi na marirecruit yan si BP Sara ng walang base, di ba? Walang base. Titignan nyo rin kasi yung may base at saka yung kumbaga bagay talaga maging vice president. Yan. Yung ibig sabihin ng may base, may aasahan ka ring base, yung halos may dagdag sa'yo. Hindi lang yung si BP Sara magdadala, meron din contribution tong magiging vice president niya. Okay. So, may ideya na tayo. Inuna na natin yan para malibang man tayo sa pakikinig kay BP Sara. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na lang yung buhay natin. Kasi, yung declaration ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas, wala naman kasing kinalaman yun sa Office of the Vice President. So, meron pa rin akong trabaho hanggang ngayon bilang pangalawang Pangulo, pero meron akong dinagdag na gagawin ko. At yun yung pagpipresenta sa aking sarili para sa taong bayan na tumakbong Pangulo. Kaya pinatanggal ko yung seal at yung flag ng Office of the Vice President. Yung itim naman ay kulay ng protesta. Protesta laban sa administrasyon ni BBM, ni Marcos. So yun yung kulay na napili namin noong 2025, noong tumakbo yung mga senators ng PDP laban. Napili ni Senator Amy Marcos din, itim, dahil yun yung nararamdaman nagluluksa dahil bakit umabot na sa ganito yung bayan natin and nagluluksa. Okay.
Ito yung sinagot ni BP Sara, yung question ng ano ng bakit walang OBP seal nung siya ay nagdeklara. Ayan, malinaw na sa atin, no? Wala na pong haka-haka kung bakit walang OBP seal at saka bakit itim na tayo ngayon. So, itim po, mukhang hindi po berde ang ating susuotin pagdating po ng kampanya kung hindi itim. Pakinggan po uli natin ang ating butihing Vice President. Yung turning point ko na tinanggap ko na yung kagustuhan ng mga tao na tumakbo akong Pangulo, yun yung napansin ko, narinig ko sa mga nakakausap ko na mga hindi ko kilala. Halimbawa, pumupunta ako ng, sabihin na natin, sa Masbate o sa Samar o eto lang, bago lang, galing ako sa Zamboanga City, merong mga tao na hindi naman nila ako kilala. Alam nila si Sara Duterte ako, pero hindi nila ako kilala bilang isang kaibigan o isang tao. Tapos nagsasabi sila, lumaban ka, lumaban ka. Nagsasabi sila ng ganon. At napapansin ko na simula noong 2022, bago mag-eleksyon, bago mag-file ng candidacy, ganun na rin yung sinasabi ng mga tao tumakbo kang Pangulo. Pero syempre ako, hindi ako nakikinig doon kasi paniwala ko noong panahon na yon, dapat ako tumakbong alkalde ng Davao. Tapos nung nirecruit ako para tumakbong vice president, naisip ko, okay, sige, gagawin ko to para sa mga pagtutuloy ng proyekto ni dating Pangulong Duterte at syempre na rin para sa kagustuhan. Ibigay yung kagustuhan. Yun na, hindi ko siya ma-explain. Pero baka yun nga yung plano talaga ng Diyos, diba? Kasi at that time naman, ni-recruit lang ako para tumakbong vice president. Tapos ang reason naman ng decision ko tumakbong vice president ay dahil, yun nga, may yung plataforma namin ay continuity and unity. Ibig sabihin, itutuloy yung mga magandang nagawa ng Duterte administration. At ibigay sabi ko nga, hindi ko man maibigay na tumakbong Pangulo, pero tumakbo ako on a national stage as Vice President. So parang pakiramdam ko noon, nabigay ko pa rin sa mga tao yung kagustuhan nila. Hindi ko ma-explain. On the hindsight, baka nga ganun ang ginawa ng Diyos para ihanda ako sa pagtakbo ko bilang Pangulo. Yung sinasabi ko, hindi happiness, palagay ko hindi happiness ko kasi sabi ko nga gusto kong maging doktor, hindi naman nangyari sa akin. Gusto kong maging 3-term. Ito talaga hanggang ngayon masakit sa loob ko ba na hindi ko masabi sa mga tao, oy, 3 consecutive terms ako na mayor. Kasi kung isipin mo, 9 years yun mas mataas pa yun kesa sa termino ng vice president. So yung tiwala ba ng tao na ibalik-balik kanya doon sa posisyon na yon, parang para sa akin napakalaking accomplishment bilang isang tao. So hindi pa rin, wala pa rin sa akin. So, ang tingin ko, hindi para sa akin ang magplano kung ano yung kagustuhan ko sa buhay ko. Ang para sa akin ay makinig sa Diyos at makinig kung ano sinasabi. Ako ba, nararamdaman ko na yung, kumbaga, desperation nila. Kasi, namimilit na sila ng isang tao na nagsasabi din na ayaw ko yung buhay ng politiko. So parang ako, 47 years akong ganyan. One day, noong Christmas break, naisip ko,
bigay ko sa mga tao yung gusto nila para sila maging masaya. Sa pagiging vice president, walang nangyari na ganun sa akin kasi ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin yung 32 million na mga Pilipino na bumoto sa akin na kapag sumuko ako, parang sila yung sumuko, parang napahiya sila. Ang napag-usapan lang namin na politika doon ni Pangulong Duterte ay politika sa Davao City. Kasi binanggit ko sa kanya, kailangan na natin maghanda. Sabi ko for Davao City for 2028. Umuo naman siya. Sabi ko, gagawin na namin kung ano yung ginawa natin bago mag-2025. So sisimulan na namin. So yun yung napag-usapan namin. Pero national politics, wala kaming napag-usapan. In fact, kahapon lang siya sinabihan ng mga abogado niya na yung anak mo nag-declare na tatakbong Pangulo. At nagbigay siya ng note, napaka-ikli na note, at pinadala sa akin note. Sige, sa susunod, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako kay dating Pangulong Duterte at magpaalam ako sa abogado. Mali yung una nating panukala na alam ni PRRD o may basbas ni PRRD. Talagang wala po nakaalam sa pamilya nila na tatakbo na si BP Sara kundi siya lang pala. Niya. Pero kahapon siya sinabihan at sa tingin ko naman sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagiging Pangulo, ay walang gender consideration. Yung iba, meron silang paniniwala na merong mga trabaho na hindi para sa babae, pero para sa akin, ang pagiging Pangulo, walang kasarian, tama ba, no? Sex, wala siyang gender. May dala kong kopya ng speech ko tapos Ito kasi yung ito kasi yung pinagpipilitan ng mga nagre-research sila ng mga sinabi ni Tatay Digong nung panahon na ayaw niyang patakbuhin si BP Sara, no? Tapos pinalalabas nila ngayon na pinansisira nila sa pagtakbo ni BP Sara yung sinabi ni PRRD na ayaw niyang patakbuhin si BP Sara. Alam niyo naman si Tatay Digong ano niya lang yun, yung sinabi niya lang yun para hindi mabasa yung mga galaw ng mga Duterte. In fact, sa bandang huli, gusto naman rin naman patakbuhin ni Tatay Digong si BP Sara. Siyempre, ayan po yung Duterte formula na huli ka na magdedeklara, di ba? Yun doon po nakabata yun. Ngayon, binabalik nila yung mga sinabi ni Tatay Digong noon na babae si BP Sara. Parang sasabihin nila, Duterte kontra Duterte. Pero very supportive po si Tatay Digong sa totoo lang kay BP Sara. Basahin ko lang ulit para naiintindihan ng mga nanonood saan doon sa speech yon. So ito yon, no? Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang mga sinumpaang tungkulin para sa bayan. Kasi napansin ko na wala talaga siyang sinseridad sa trabaho. Noong una, pag-upo namin, nagpapatawag siya ng meeting. Meron kaming mga cabinet meetings. At napapansin ko dun sa cabinet meetings, wala bang structure ba na ano ang problema, pag-uusapan natin at pag-iisipan natin ang solusyon. Tapos mag-uutos ka na nun.
o ikaw gawin mo ito, o ikaw gawin mo ito, ikaw gawin mo ito. Sa susunod na linggo, ibigay niyo sa akin yung resulta ng ginawa ninyo base sa pinag-usapan natin. Ganun yun eh. Kaya nga may cabinet eh. Kasi meron ka iba't ibang opinion, iba't ibang experiences, iba't ibang kakayahan na mag-iisip para sa mga kailangan ninyong gawin. Mga ilang buwan siya nagpapatawag ng cabinet meeting. Tapos bigla, sabi niya, ay hindi na tayo magka-cabinet meeting. Sabi niya, papatawag lang namin kayo kung may kailangan kami sa inyo. So doon ako parang, okay, so paano tayo mag-uusap kaming lahat, tayong lahat, mag-uusap-usap kung ano yung dapat na united effort natin sa mga kailangan gawin, sa mga prioridad ng administrasyon, kung hindi tayo mag-uusap. Bigla na lang nawala na ang cabinet meeting. Ito'y kasi simula pa lang po. Oo. Hindi ko na lang maalala ngayon kung mga ilang weeks ha, kasi ang cabinet meeting every week yan eh. So mga weeks, or sabihin na natin siguro 2-3 months into the term, biglang wala na, papatawag lang namin kayo. Okay, tignan nyo po, no? Tignan nyo po yung ginawa ni BBM sa gabinete niya, no? Talagang tama si BP Sara no sinabi niya na ito po patunay na hindi talaga marunong mamuno si BBM. Akalain mo 'yun, wala talaga ng mga unang mga buwan lang nagkaroon ng mga cabinet meeting. Tapos after nun, wala na talaga. Anong uri ng presidente yan? Tayo, nakita natin yan kay Tatay Digong eh. Kaya wala nakakalusot kay Tatay Digong dahil naka-live po yung kanyang kanyang mga cabinet meeting, di ba? Napansin po natin yan. Anong tawag natin nila dyan? Talk to the people. So kitang-kita po natin yun, naka-live, no? Live po yung mga cabinet meetings. Kaya pati po yung paglutas sa mga problema, live din. So ang hirap po ng kalagayan ni BP Sara, nasanay po magtrabaho. Tapos yung mga kasamahan niya, dahil walang direksyon, kanya-kanya na lang. Kung yung mga kasamahan niya, wala ring alam. Hindi naman po cream of the crop yung mga nariyan, kundi mga marami sa mga cabinet officials, mga pinagkakautangan lang ng pinagkakautangan lang po ng loob ni BBM. Kaya sa simula po pa pala. Kaya yung mga tao niya nawili. Kung magnanakaw yung na-appoint, wala talagang mahihita yung bansa natin kasi kanya-kanyang diskarte, kanya-kanya ring nakaw kung magnanakaw. Wala talagang direksyon kasi sabi nga ni BP Sara, ang gusto lang ng Pangulo, mahalal. Nung nahalal na, wala na. No? Talagang hindi talaga marunong mamuno. Tuloy po natin. Ilan? Bakit wala ng cabinet meeting? Wala siyang sinabing dahilan. So parang ako, nagulat ako na parang ganon. Tapos, syempre, sa akin, sa Department of Education, hindi po ba dapat yung Pangulo may vision siya? Ano dapat ang mangyari sa basic education mula 2022 hanggang pagkatapos ng termino 2028. At syempre, sasabihin mo, kailangan na pagkatapos ng 2028 ay yung susunod, meron siyang susundan na plano para hindi napuputol yung mga gagawin. Wala eh. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng ginawa sa Department of Education, kami lang yun. Kami ng mga USEC, ASEC, Regional Director, Superintendents, mga teachers, kami lang ang nag-usap,
nagplano at nagbigay ng direksyon para sa Department of Education. Malamang, duda ko, kaya nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon kasi ganun din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Alam niya kaagad na, okay, sige, kailangan natin ng vision, kailangan natin ng plano, kailangan natin ng implementation. Paano pag hindi? 'Di ba? Tapos walang utos. Walang nag-uutos sa'yo na presidente at walang nagbabantay sa iyo na presidente. So yun yung na-disappoint ako ba na kasi akala ko mabilis, tuloy-tuloy yung trabaho tapos sasabihin mo sa mga tao, ito nagawa na natin, ito gagawin natin sunod. Mga ganon. Walang ganon na nangyari. Nagmi-meeting kami, example, nagmi-meeting kami for DOTR, infrastructure, sa mga iba't ibang big ticket projects ng DOTR. Napakahalaga nun. Kasi yung public transport natin, di ba? Sobrang one of the worst siguro in the world. Tapos, merong mga nasimulan na, nagtataka ako, bakit hindi nila pinapansin? Nasimulan na nung nakaraang administrasyon So, ang gagawin mo na lang, tutuloy mo na lang yun, pupondahan mo yung mga kailangan pondohan. Tapos, magbebenepisyo na yung mga tao nun. Wala, hindi pinansin, hindi tinuloy. So, ako, nag-ano na talaga ako na parang tipong, naramdaman ko, the moment na naging presidente siya, di ba? Yang mga ako nakita ko po 'yan dito po sa NLEX, ang laki-laki po. Alam ko Skyway din 'yan Ang daming dapat lang ituloy, tigil lang ng tigil. Tinigil lang halos lahat ng mga proyekto ni Tatay Digong, no? Bakit ganun yung naging attitude ng BBM administration? Yung mga highways, yung lalo na yung sa Mindanao Railways, may pondo na po yun, ipapalo up na lang sa China. Hindi ko talagang kaya ang diskarte po nila, kanya-kanya lang. Yun lang talaga. Kanya-kanya po yung bawat sekretary. Tama si BP Sara, kung palpak yung secretary, wala talaga mangyayari sa department mo. Kung ang secretary nilagay dyan dahil sa utang na loob lang, wala talaga mangyayari. Lalo na kung magnanakaw yung secretary, anong mangyayari na sa departamento nyo? O di kanya-kanya nenok na lang. Kaya palala ng palala, hanggang ngayon, ganun pa rin. Ang pinuntahan niya dun, creek 'Di ba? Naglilinis ng creek, 3 tao. Hindi nga malawakan yung paglilinis 3 tao lang yung naglilinis ng creek doon sa Naga City. Ibig sabihin, ito ba namang mga pambarangay, kaya na po ng barangay captain yan Sayang yung resources ng pamahalaan, pupunta kay ron, presidente ng Pilipinas. Tapos creek lang. Parang kumbaga sa kamay nila para maunawaan nyo lang, parang katumbas lang ng mga estero. Naglilinis lang ng estero, yun na yung proyekto na i-highlight ng isang presidente. Yun talaga ang kapalpakan, mga kapartner. that's it. Naging pangulo na ako at tapos na yung mission ko sa buhay. Yun yung napansin ko sa nangyari noong ako ay nasa gabinete. Hindi ko siya sinabihan kung ano ang dapat gawin. Kasi kapag nagpresenta ka bilang kandidato ng pagkapangulo, di ba dapat alam mo na yung gagawin mo? Kasi nagsabi ko sa mga tao piliin ninyo ako para maging pangulo. So, ibig sabihin, alam mo na yung gagawin. Tsaka pangalawa,
Paniwala ko, hindi siya makikinig sa akin. Kasi vice president ako eh. Presidente siya eh. Diba? O yan din. Sige, puntahan natin sa gender. Babae ako eh, lalaki siya eh. So, paniwala ko that time, hindi ito makikinig. So, ang ginawa ko, tinutukan ko lang talaga yung Department of Education. Masasabi ko na hindi din siya tapat doon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kasi tulad nito, call out ito. Pero from the point of view ng Department of Education, sinabi namin sa kanya in a meeting, recorded meeting, nandyan yan sa records nila kung nagtatago sila ng records ng meeting ng cabinet. Sinabi namin sa kanya, hindi natin matatapos ang classroom shortage kung nakikialam ang mga congressman. Tapos, binaliwala niya yung comment ng USEC ng Department of Education kasi sinabihan ko ng USEC, ipasok mo yan, sabihin mo yan. Binaliwala niya parang, that's another problem. The way, di ba? Ganyan siya magsalita, di ba? Oh, that's another problem. Sinabihan ka na nga eh. Hindi matatapos tong classroom shortage mo pag pinapakialaman yung budget mo. Tapos, wala man lang siyang sinabi na, uy, patigil nyo yan. Sabihan nyo yung mga congressman, huwag pakialaman yung budget. Kailangan na ipakita sa mga tao sa classroom shortage ng bansa. Sige. Sige. Nakwento ko na ito, pero kakwento ko ulit sa inyo. Kasi tinanong ulit eh. Merong isang governor. Ayaw na ayaw niya si BBM. Tapos, dinadala ko yung isang parang kaibigan niya ba, kadikit niya. Sabi ko doon sa kaibigan niya, tulungan mo naman ako, ikumbinsihin itong governor na ito na mag-uniteam na. Kasi nagrosa yung governor Robredo Sara. Tapos, ayaw talaga nung governor. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit? Sabi niya, ayaw ko na sabihin. Sabi niya, hindi naman na mahalaga yan eh. Sabi niya, basta ayaw ko lang mag-Marcos. So, akala ko naman dahil sa mga nangyari noong martial law, mga ganon. Akala ko ganon. Tapos, tinulak ko siya ng tinulak, pinilit ko ng pinilit. Hanggang nagsabi na siya, hindi maganda ang karanasan ko sa kanya nung siya ay senator. Dahil may humingi ng tulong sa kanya, hindi niya tinulungan, pinadala pa nila sa akin yung sulat ng humihingi ng tulong. So yun yung sinabi nung governor. Siyempre ako, wala naman ako experience sa kanya eh. So sabi ko siguro isolated incident. Noong kampanya, napapansin ko, di ba nakikita niyo sa footage, magbibigay yung mga tao niyan eh. Sobre request letter, hingi ng tulong. Hindi niya yan tinatanggap. Hindi niya yan, di ba, kakamay, dadaan yung convoy, kakamay. Gaganayan na niya yan. Tapos merong isang beses, di ko alam, baka siguro ginanon na talaga yung kamay niya at ginanon yung papel. So magkatabi kami. Nahawakan niya yung papel. Tapos, hindi niya alam siguro ko, itatapon niya o kinuha ko. Tapos binasa ko. Napakasimple nung pakiusap nung tao. Sabi niya, konting tulong lang sa dagdag kapital. Ako ay isang vendor. Napakaliit na bagay. Hindi niya binasa. Hindi niya man lang in-attempt alamin kung ano yung kailangan ng tao. So sabi ko sa kanya, ako na nito. Sabi ko, huwag mo na isipin to, ako na.
Tapos sabi niya, ikaw na ha, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, ako na. So meron akong experience na ganyan sa kanya. Naglabas na ako ng saloobin ko nung nag-resign ako. Yun na talaga yung pinaka, kumbaga, first form of formal protest ko sa Pangulo. Sinabi ko doon, 3 yung dahilan. Unang-una, personal, dahil meron siyang pangako sa akin na hindi niya tinupad. Para niya ako mapa-oo na tatakbo akong vice president, meron akong 2 hiningi. Isa doon, wala talaga. So okay lang yun, sabi ko, di ba? Nung ako nag-resign sa Department of Education. Okay lang yun. Kasi personal ko naman yun eh. Hindi na makaka-apekto sa taong bayan yon. So okay lang yon. Tapos pangalawa, yung pagbaliwala ba niya sa reklamo namin sa Department of Education na yung budget namin ay kinokontrol ng House of Representatives. Hindi lang control, kinuha talaga at pinaghati-hatian. At syempre, sabi ko nga, nung ako ay nag-explain noon, sabi ko, nakikita sa papel, hindi ninyo nang kailangan ng ebidensya dahil inattach mismo ng House of Representatives ang listahan ng paghati-hati nila ng budget ng Department of Education. Pag akyat namin sa Senate during the plenary, merong isang senator na nagtanong, sa inyo ba tong listahan? Sabi namin hindi. So parang nabuhayan kami doon na parang baka sa BICAM ay maayos yung budget namin, pero wala pa rin. Kaya doon ko nasabi, sabi ko 2 tao lang naman ang mahawak ng budget sa Pilipinas. Si Martin Romualdez at si Zaldico. At masasabi ko na pinapabayaan ni BBM dahil nung sinabi namin sa kanya during a cabinet meeting, classroom shortage, pinapakialaman yung budget, binaliwala niya yung tanong or yung sinabi namin. So, ibig sabihin, meron siyang, kumbaga, approval, implied approval doon sa ginagawa.